Ito na. So, pause lang natin ng onte Bigyan ko lang kayo ng context. Kasi nag-livestream si Sir Manny para i-promote yung app niya. So, minention niya rito si Kulaong. Tapos parang may short message siya na sa tingin ko naman, mapipinta yung pahihinat na nitong si Kulaong. Ngayon kasi, sinabi niya dong isang interview niya, nakakasuhan niya daw si Francis Leon nung kasagsagan ng hulihan. Okay. Pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin. Okay. Si Kulaong. Yan, sabi niya ganun, pag hindi pa siya nadala, tsaka natin kumprontahin. Kasi, ang intindi ko kasi, si Sir Manny ay isang born-again Christian. So, alam mo naman sila, yung meron silang turo sa religion nila na madali silang magpatawad. And of course, merong ibang mga senador like halimbawa si Sir Raffy and then yung mga ibang lawyers na sinasabi din na may kalabisan daw na nangyari dun sa press con, dun sa mga police, right? So, siguro, nagkakaroon ng change of heart dito si Sir Manny. Pero, nasa sa kanya pa rin yung call kung kakasuhan niya si Manny Pacquiao, si FLM. So, kung ako kay FLM, kung ako kay FLM, mag-issue na lang siya ng public apology kay Manny Pacquiao. Kesa mag-angas-angas pa siya, baka madali din siya, diba? So, I would suggest sa kanya na kasi ang ginagawa kasi ng mga kalaban ni FLM, yung mga pages na ibabalik yung mga dati niyang issue kasi meron dong iba na matagal na talagang nangyari. Pero minsan naman si FLM din ang kamalian niya para ma-entertain yung audience niya or mapakitang matikas siya, tina-trash talk niya din si Manny Pacquiao tsaka yung nanay nga ni Manny Pacquiao at one point or another. So kung ako sa kanya, since naranasan niya na yung sobrang hirap ang siguro pinakamahirap doon hindi yung actual na pagkakulong kasi nakulong na siya dati ng mahabang panahon. Ang mahirap doon yung dinanas niyang yung pinarada siya tapos alam mo yon yung sa press con, 'di ba? Kasi grabe talaga yung nangyari sa kanya noon. Pinanood ko yung mga press con nila Alice Guo, nila Kebuloy, hindi naman ganoon kagrabe rin yung presentation sa mga akusado So pero still siguro tama na rin yun para magtanda siya kaysa trash talk siya ng trash talk sa internet, di ba? Ganun talaga. Tuloy natin. Ay, maraming Pwede naman siya tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang exactly. at saka ibang pangit yun. Kasi ang mahirap din kasi ngayon, nagkakaroon ng pro FLM, may anti-FLM vloggers. Ang sa akin lang sana, kung sasawsaw kayo rito sa mga ganitong klaseng usapin, maging objective kayo. Huwag niyong tignan yung, kunyari, nakita nyo, tumutulong, okay? Okay, sige, maganda yung tumutulong, pero meron bang mga naargabyadong tao? Apparently, meron. So, paano natin i-consolidate yun? Number one is we aim for accountability, di ba? So, ang gagawin natin, tutulungan natin yung mga nagrereklamo na lumapit sa mga abogado, sa kapulisan, ganyan, di ba? Tuloy natin. Pwede naman siyang tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Tumahimik lang siya, magpakabait. Yun, di ba? Napaka-straightforward ng advice ni Sir Manny kay FLM. Ang tanong na lang ba, kung itong advice ni Sir Manny is, i-internalize niya or kapag nag-livestream siya, ayan na, magwawala na naman. Kasi grabe, ilang araw nang wala si FLM, para sa akin naninibago ako. Kasi araw-araw kasi siyang nagle-livestream, 'di ba? Parang sa isang araw 2 beses siya magle-livestream. So far, pagbalik niya sa loob, nagkaroon siya ng isang video na nag-a-apologize siya sa police, hindi na daw siya magdedemanda sa police kahit na pinahiya daw, sinabi naman niya 'yan. Tapos eto naman nito, nag-humanitarian siya. Papakita ko sa inyo para lang gets niyo yung sinasabi niya ngayon. Francis Leo Marcos. Grabe, si Mr. Caliber, ayan, ito. Tingnan nyo. Umutang social media influencer at humanitarian champ
Francis Leo Antonio Marcos Yan o, yan yung mga pro-FLM vloggers eh. ay inaresto sa bisa ng warrant ng otoridad. Hindi siya nagnakaw ng kaban ng bayan, hindi umutang ng buhay ng tao. Hindi nga, pero the point there is that may ginawa siyang kasing hindi maganda. May ginawa siyang alleged crime. So that's why inaresto siya. Ano yan eh, hindi naman yan dahil kung ano yung specific crime na ginawa mo eh. Yung kung ano yung naging pataw sa'yo. Hindi rin siya adik na perwisyo sa lipunan. Ang kanyang kaso, unjust vexation lang. Pero iniharap sa media. Yan, oo. We can argue that back and forth kung sapat ba. Ako kasi kaya ko lang tindigan doon yung kay Commissioner Kalinisan. Other than that, wala na. Yung sa tingin ko, tama naman na medyo may kalabisan doon kasi may nagpang-abot. Siya din naman, si FLM, nakipagsigawan din siya doon. So sana hindi na lang umabot sa ganun. Pero it is what it is eh. Ganun talaga yung sitwasyon nun eh. Atensyonado eh. And eto, sana pakinggan niya si Sir Manny. Tuloy natin. Yung challenge ko po na Ay, wala na. Tapos na. mag-download ng MoneyPay O yun, mag-download kayo nun. ng ibang tao. Yun, pwede naman tumulong, wag lang makaapekto sa ibang tao. So, tingnan natin yung mga magaganda yung comment. Kasi kaalaman yung nakakatawa rito eh. Kasi sa kanya ko unang nakita ito. Sabi dito, Pacquiao bumanat kay FLM. Hindi naman siya banat. It's more of an advice. A friendly advice nga siya eh. Ano, tingnan natin. Napakamot ng ulo si Manny Pacquiao matapos tanungin siya sa kanyang live kung ano ang reaction niya sa pagkahuli ni FLM. Matatanda ang sinabi ni binalik niya. Sige, sa live sinabi niya na pag hindi siya nadala si Colaong, saka natin komprontahin. So what does this mean? Does it mean na hindi niya na i-atras niya na yung mga kaso or hindi niya kakasuhan? Kasi on a standpoint kasi ni Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao kasi very busy guy yan, di ba? Yung pagkakaso kasi a-attend ka ng hearing, a-attend ka ng arraignment ng akusado, a-attend ka nito, a-attend ka niyan. Ang dami mong kailangan gawin para sa mga kasuhan ng ganyan. And kailangan mag-witness ka, di ba? Ang dami niyan eh. Ang dami mong gagawin dyan sa kasuhan na yan eh. So, as someone na kasing yaman at kasing busy ni Manny Pacquiao, is it smart, is it wise na anuhin pa si Manong Norman, patulan pa si Manong Norman? Is it, worth his time? Kasi totoo lang, 'di ba? Parang kung ang akin lang talaga kay Francis, kay Manong Norman, mag-sorry na lang siya kay Manny. Like magpaabot siya ng filler or mag-sorry siya and wag natigilan niya na, 'di ba? Pwede naman kasi 'yun magkapatawaran sila. And yun sana yung start, 'di ba? Mag-sorry siya kay Manny, mag-sorry siya kay doon sa mga naargabyado niya, 'di ba? Yung mga sinisigawan niya. Pwede naman 'yan. Eto boss nung pandemic, meron ka bang naitulong? Yan, marami. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo, lumalabas na yung mga pro-FLM na tao. Matanong ko lang kaalaman, paano mo nalaman na di talaga mukhang that's good, baka makuha mo naman ng boto ko. Sino si FLM? Ayan, boss, literal na banat yung gagawin dyan, Nicola. Wag na sanang umabot doon sa magpang-abot pa ulit na magkakaroon uli ng hearing ng press con kung saan ipe-present uli si FLM sa media. Kasi ito kasi yung kailangan yung malaman. Yung mga tao, kung gusto nyo silang mapanagot sa batas, you have to go to the courts para mapanagot yung mga tao, para alam mo na yun, di ba? Para kung gusto mong makulong, doon talaga ang puntahan. Kung gusto mong humingi ng danyo sa kanila because of what they did sa korte ang punta nun. Ganun talaga siya. Ganun talaga yung kanyang galawan rito sa ganun talaga yung galawan sa buhay. Hindi kasi nagtatapos ang lahat sa internet. Kasi most of you guys na nanonood kay Colaong, gusto nyo na kasi siyang agad makulong. Hindi naman kasi ganun yun. May proseso pa yan.
And pagka kukunin natin ang liberty or kalayaan ng isang tao, matagal-tagal yung proseso na yon. Mag-iintay tayo. So sa estado ng buhay ni Manny, gusto niya ba talagang parusahan ng sobra si FLM or si Manong Norman just because may sinabi siyang trash talk kay Manny? I believe Manny Pacquiao is the type of person who has heard better, 'di ba? Parang wala na siyang pakialam dun sa mga sinasabi siguro nitong tao na to. As long as titigilan niya si Manny, 'di ba? Siguro 'yun yung ibig niyang sabihin. After all, sinasabi nga ni Manny Pacquiao, Christian na daw siya. Siguro that's the Christian way of handling this. I wouldn't know kasi hindi naman ako sigurado kung may Diyos talaga or hindi. Pero I know for a fact that Manny Pacquiao is a good person, 'di ba? Kita mo maraming nagmamahal kay Sir Manny. Kahit hindi siya nanalo last term doon sa pagka-senador niya, it's still people still love him for siya nga yung tinatawag na people's champ, diba? So anyway, what do you think? Tutuloy ba to ni Sir Manny or hindi? Kasi medyo mixed yung signal for me. Yaga mga lads.